Sir, may tanong lang po, very critical. 2 years na po ako reliever sa agency ko, pero ayaw pa nila ako ilagay sa regular post dahil kailangan daw po ako sa malayo na post dahil bihasa daw po ako sa biyahe. Tanong po sir, legit po ba yan? Kahit reliever ka na 2 years. Ayan yung tanong ni Elmer Loterte. Ayan, Elmer Loterte. Maraming salamat sa iyo, Ka-59, sa tanong mo. At ayan, no, at maraming nagtatanong na sa ating mga upload video. At ito na nga, sasagutin natin. Pero paki-like naman, kaibigan, Ka-59, at paki-share ng ating mga video. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe. At syempre, kailangan po natin i-share sa ating Facebook account mula sa ating YouTube account papunta sa Facebook account. Ayan po, sasagutin na natin itong tanong ni Elmer Loterte. 2 years na raw siyang reliever na kung saan hindi pa siya naging regular. Kaya lang, siya yung ginagamit-gamit dahil unang-una bihasa daw siya sa mga lugar yata na kanyang mga pupuntahan para dutihan. Actually, yung 2 years na yan, depende kasi sa iyo, Ka-59, kung pumayag ka pa. Dahil medyo mahabang panahon na kasi yan, yung 2 years na yan para mag-reliever ka. Pero kung gusto mo naman, walang problema doon. Kasi kung ako nga tatanungin, pag medyo magaganda naman yung mga pinupuntahan, gusto ko rin yung mag-reliever. Kasi nga bakit? Napupuntahan mo yung iba't ibang lugar. Marami kang madadayong lugar. Pero ganun pa man, kung usapin ay kung pwede pa ba yung 2 years, pwede hanggat gusto mo. Pero ang totoo, dapat na regular ka na sa isang pwesto kung gusto mo rin. Kasi nga, 2 years na, napakatagal na. Nasa iyo kung hindi ka nagsawa sa kakalibot-libot sa iyong mga pupuntahang lugar. Pero ganun pa man, siguro ay pumapayag ka lang rin naman, hindi ka nakiusap na kung saan i-posting ka na, siyempre gagawin ng agency yun na kung saan gagawin kang reliever talaga. Dahil nga, pabor din sa kanila yon dahil nakukover up yung mga kakulangan sa ibang mga pwesto. Pero kung ako sa'yo, pag mayroon kang lugar na gustong dutihan na regular na, magpa-regular post ka na para ma-regular ka na doon sa iyong pwesto. Pero ito na nga, napaliwanag na natin sa mga nakaraang video natin, kahit naman reliever ka, na kung saan palipat-lipat ka ng pwesto, is regular ka naman sa iyong kumpanya. Lahat ng benefits kung anong mayroon sila, ay makukuha mo naman kung anong mayroon tayo sa batas. Kanya nga lang, sabi ko nga doon sa una kong video, na ang reliever is dapat tuloy-tuloy pa rin ang duty. Seems regular na mayroon ka rin di-off. Parang ganon. Pero nasa iyo kasi yon dahil nga sa karamihan, mayroon ding mga security guard na halos hindi na nagdi-off dahil gusto nila tuloy-tuloy ang kanilang duty para gusto nila mas malaki ang sweldo. Yun po yung kaya gusto nga ka ng karamihan 12 oras talaga para mas malaki ang sweldo. Dahil nga sa pag 8 oras ka lang, talagang kulang. Lalo na kung Monday to Friday ka pa. Talagang kulang yung sasahurin. Kaya kung ako sa'yo kapatid, magpa-regular ka na kung saan ka man gustong magpa-posting para makabawi ka naman sa mga pagod mo na kung saan makapagpahinga ka na. At syempre siguro naman pagbibigyan ka na rin ng iyong agency pag ikaw ay makiusap na, sir, baka pwedeng hanapan nyo na ako ng magandang pwesto sa lugar na ito kasi total matagal na rin naman akong mag-reliever. Kaya siguro naman pagbibigyan ka rin dahil kumbaga nagamit ka rin naman na nila ng ilang taon. Actually, pareho lang naman kayo nakinabang doon kasi ikaw naman may sweldo naman din nakukuha at sila naman napakinabangan ka dahil kumbaga na-cover up mo yung mga kakulangan nila sa mga lugar kung saan yung kulang na pwesto. So ayan po mga kaibigan, no? At ito yung mga aral natin to sa mga tanong na ito kasi nga kumbaga katulad nito ni Kuyang na ito, ni SG na ito ay 2 years na siyang nagre-reliever pero hanggang ngayon di pa siya na regular. Pero okay lang sa kanya. Kaya siya nagtanong kung okay pa daw ba yon, legit daw ba yon. Wala namang problema doon kasi nga sa pwesto ka lang naman reliever. Nasa iyo naman yung kung pumapayag ka pa rin. Pero doon sa company is regular ka naman nilang empleyado. Yan po yung dapat mong alamin doon sa iyong kasi nga dapat lahat ng benefits is mayroon ka. Mayroon kang 13 month, mayroon ka lahat kung anong mayroon ang iyong kumpanya. Kasi nga hindi lahat ng company is sumusunod sa batas. Mayroon pa kasi nga yung mga security agency talaga na minsan wala sa minimum, mababa ang pasweldo at hindi nagbibigay ng mga benepisyo. At hindi pa naghuhulog ng mga isis at pag-ibig. Kaya yan ang pinaka-importante na kailangan mong tingnan kapatid. Dahil nagre-reliever ka lang, kailangan tingnan mo, i-verify mo yung is, yung pag-ibig, kung kompleto ng hulog. At siyempre, yung ibang mga benefits mo pa. Kasi nga, siyempre,
Pag walang hulog yan, mamaya kasi baka hindi nahulugan dahil nga palipat-lipat ka ng pwesto, is mali po yon. So yun po yung dapat nating titingnan. Dahil porket reliever tayo, hindi porket reliever tayo is walang hulog yung ating mga benefits. Dapat yan, kompleto pa rin. At sabi ko nga doon sa unang video, ultimo sa 13-month pay is kasama pa rin tayo, kahit reliever pa rin tayo ka 5-9. So ayan, sana nasagot ko yung iyong katanungan ka 5-9. At syempre, ulitin ko, magpahanap ka na ng pwesto para sa'yo para mas happy ka na. Pero kung happy ka pa rin naman na mag-reliever hanggang 3 taon, is ituloy mo lang dahil nga happy ka naman. Pero legit yan, walang problema dyan kung yan naman ay gusto mo. Nasa atin kasi yun, pag ikaw ay ayaw mo nang mag-reliever at pagod ka na, magpahanap ka na ng pwesto. So sa mga reliever dyan, ayan, tungkol sa reliever pa rin ito dahil nga may mga tanong doon. Kaya saktong-sakto dahil lahat kasi ng mga agency talaga is mayroong mga reliever. Mayroong mga tinatawag na regular reliever. Kaya nga lang, napaliwanag ko na nga yan doon sa una kong vlog na kung saan ang reliever is mayroong tinatawag na seniority. Kung 10 yung reliever, kung yung number 1 ang nauna, dapat yung number 1 na yun ang unang nakapwesto. Sunod-sunod yun hanggang sa number 2, hanggang sa maubos yung 10. At meron namang mga panibagong reliever, yung mga bagong aplikante. So sana nasagot ko yung tanong mo ka 5-9 at sana po nasiyahan ka sa ating sagot at paki-like lang ninyo at paki-share yung ating mga upload video at dito lang yan sa ating channel, no? Kuya Isko Official at yung ating sound channel Guwapong Biyahero TV at yung aking Facebook Charles Francisco. At syempre mag-shoutout tayo, shoutout kay kumpare kong paring Bilyarin Johnny. At Sir Dosmildo, sir, nakikita ko nagla-like ka sa mga video ko, sir. Maraming salamat po. At syempre sa ating mga ka-59, sa ating mga kasamahan, shoutout ko na rin yung mga agency, no, na kung saan ang ating Grand Canyon Security Agency. Shoutout po sa mga officer natin dyan, sa mga HR natin dyan, mga sir. Shoutout po sa inyo. At syempre sa Gallantry Security Agency. At syempre sa Golden Gate Security Agency. At syempre sa New Mabuhay Security Agency. At New Manila Security Agency at New Moraya Security Agency. Shoutout po sa inyo mga boss, Sir Gilbert Manila, sir, at Sir Hans Manila. Shoutout po sa inyo mga boss. At ito si Kuya Isko, hindi po kayo kinakalimutan. Nandito pa rin tayo at nandito pa rin tayo para mag-shoutout sa inyo. Maraming salamat po sa mga nakakapanood sa aking video at syempre sa mga nag-like at nag-share. Thank you very much mga ka-59. Hinihiling ko lang po yung ating mga upload video ay i-share. Kumbaga, share. Pindutin yung share para ma-share doon sa inyong mga account para pag lumawak ito at magkaroon ng income yung ating Facebook at ang ating YouTube account ay huwag kayong mag-alala at ibabalik ko rin yan sa inyo ang inyong mga ginawang pag-share dahil magbibigay tayo ng kagamitan ng ating mga ka-59 pag tayo ay sumildo na sa ating YouTube at ating Facebook. Promise ko yan. At syempre, una mismo sa ating mga live is magsisintay ng GCash antimano sa mga nakakapanood na kung saan magsishare ng mga video pag tayo ay magla-live na. Kaya yan, at asahan ninyo yan mga kapatid, mga ka-59 dahil gagawin natin yan dahil si Kuya Isko Official ay talagang dati pa man ay charity vlogger na. Ngayon lang, kumbaga nag-content tayo ng about sa security dahil hindi naman tayo nakakapag-charity ngayon dahil wala man tayong pundo, wala tayong kumbaga pambigay sa ating mga kababayan. Pero yan talaga ang ating gustong gawin, ang mag-charity. Kaya lang siyempre mahirap naman mag-charity. Sabi nga nila, namimigay tayo, tayo nga wala. So kailangan mag-ipon muna tayo ng sarili natin para sulit yung mga ipapamigay natin sa ating kapwa. Na kung saan dito rin natin kukunin sa ating mga income sa Facebook at saka sa YouTube kung papalarin. Kaya nga sana humihiling si Kuya Isko Official palagi ng paki-like at share. At share talaga ang pinaka-importante para mas kumalat yung video at mas maraming makapanood at siyempre mas malumaki ang views, mas maraming views, mas magkakaroon siya ng income. So yun po no, para sa lahat, para sa kaalaman po. Maraming salamat po sa inyo. At thank you very much po at mabuhay muli Kuya Isko Official and Guwapong Biyahero TV, Charles Francisco at mabuhay Pilipinas dahil medyo gumugulo na yung Pilipinas natin ngayon at sana po maging okay ang lahat at suportahan natin yung mga gumagawa ng kabutihan, huwag yung gumagawa ng kalokohan. So muli, mabuhay! Bye-bye! Tuturuan ng disiplina sa oras na inyong kailangan para sa